Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. at ng Red Falcon Detective Agency Inc. Todo balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Biyernes. At ngayon ay August 8, 2025. At oras na po nating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa pa rin sa oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa, sa ibayang dagat. Ganyan po pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po ang mga tagapagbalita. Ko po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Mga congressman kay Aimee, huwag umepal sa liderato ng Kamara. Todo balita. Pondo ng SSS hindi masasaid, siniguro ni Pangulong Marcos. Todo balita. Pinas damay kapag ginyero ng China ang Taiwan ayon kay Pangulong Marcos. Todo balita. Vice President Sara hindi tinatantanan impeachment sa 2026, posible daw. Todo balita. Balita sa ibang dagat, mag-asawa nagkaanak dahil sa 31 at 31 anyos na frozen embryo. Todo balita. Sa balitang lokal, sa Kapitolyo, pagsasanay sa Pangasinan Real Property Tax System, matagumpay na isinagawa ng pamahalaang palalawigan para sa 44 na LGUs. Todo balita. Sa bayan ng Bayambang, agarang tugon sa hinaing ng taong bayan, karagdagang parking space para sa lahat. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, Philippine Wushu wakeboarding bets sasabak na sa World Games. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Kinuyog ng mga miyembro ng Kamara de Representantes si Senadora Aimee Marcos kaugnay na pahayag nito na palitan si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay House Senior Deputy Speaker at Quezon Representative David Suarez, ang panawagan ni Senator Aimee siningit sa botohan ng motion sa pag-archive sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte noong Miyerkules ng gabi ay may tuturing na blatant overreach to the affairs of co-equal chamber. Ipinunto ni Suarez na ginawa ni Romualdez na nag-preside sa sesyon at ipadalang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado ay naayon sa kung ano ang nakasaad sa konstitusyon. What we are seeing here is not a call for accountability. It's a classic deflection from the real issues raised in the impeachment case, dagdag pa ni Suarez.
Nanindigan naman sa Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na hindi titiklop ang Kamara sa hirit ni Senator Amy na palitan si Speaker Romualdez. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi mauubos ang pondo ng Social Security System o SSS sa kabila ng pagdadagdag ng pensyon sa mga pensioner at hindi nagdagdag sa kontribusyon ng mga miyembro. Sinabi ni Marcos na walang dapat ipangamba ang SSS members na baka masaid ang pondo ng ahensya dahil lumalago ang populasyon ng mga miyembro. Paliwanag pa ng Pangulo na lumalaki niya ang populasyon ng mga manggagawa sa Pilipinas at mababawi rito ang idinagdag sa pensyon ng mga nagretiro na kaya hindi dahilan para mag-alala ang mga miyembro. Bilang patunay anya, base sa pagtaya ay mabilis na lumalago ang pondo ng SSS at posibleng maungusan nito ng mas malaki ang Government Service Insurance System o GSIS sa mga darating na araw. Samantala, kinontra ng mga disaster management official sa Mindanao ang panukalang pagtatayo ng 3 bilyong Mindanao Disaster Resilience and Resource Center dahil sa pagsasayang lang umano ito sa pondo ng gobyerno. Katwiran ng mga opisyal na ayaw magpabanggit ng pangalan, ginagawa ng mga provincial at municipal disaster response team ang trabahong iaatang sa disaster hub. Giit na isang opisyal, dapat ilipat na lamang ang pondo sa Disaster Risk Reduction and Management Office at mga local government unit imbis na sa Mindanao Development Authority. Inirekomenda naman ng isang Provincial Disaster Risk Reduction Officer sa Davao del Norte na dapat magtayo na lamang ng mga standard evacuation center na nakakalaga lamang ng 50 million bawat isa kaysa gamitin ng mga eskwelahan at mga gym na inaabot din ng baha. Posible raw ang muling paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa 2026 ayon kay House Prosecutor at Akbayan Representative Chel Diokno nitong Huwebes. Sinabi ni Diokno na pwede pa ulit maghain ng impeachment case sa 2026 kung pananatilihin ng Supreme Court ang desisyon na unconstitutional ang inihaing reklamo laban sa Vice Presidente. Nauna dito, 19 na senador ang bumoto ng pabor na i-archive ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Mayorya ng mga senador ay naniniwala na dapat igalang ang ruling ng Supreme Court na nagsasabing nalabag ang one-year bar rule kaya unconstitutional ang articles of impeachment na ipinadala ng House of Representatives sa Senado. Tutuldukan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang palakasan system sa mga LGUs at Department of Public Works and Highways na kalimitang ugat umano ng mga palpak at tiwaling implementasyon ng mga proyekto. Dahil dito, hindi lang mga flood control projects ang paimbestigahan ng Pangulo kundi maging ang lahat ng infrastructure projects sa buong bansa. Ayon sa Malacanang, binigyan diin ng Pangulo ang pagsisiyasat sa mga proyekto sa Luzon, partikular sa Region 1 hanggang Region 5 kasunod ng kanyang pahayag sa SONA kung saan tinuligsan niya mga hindi epektibong flood control project kaya patuloy ang pagbaha rito. Tinukoy din ng Pangulo ang kapabayaan sa San Juanico Bridge at ang mga insidente ng pagguho ng tulay at silang water break wall kamakailan bilang ebidensya ng problema sa pagpapatupad ng mga proyekto. Nagbabala naman si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na maaring malagay sa peligro ang 3.2 trillion pesos revenue goal ng pamahalaan para sa taon kapag ipinatupad ang panukalang total ban sa online gambling. Sinabi ni Lumagi na mapipilitan ang BIR na ayusin ang fiscal outlook nito sakaling ipatupad ang ban sa internet gaming at iba pang online gambling platforms. Binigyan din ng BIR chief na malaki ang naiaambag ng gaming sector sa national Treasury. Aniya ang BIR ay kasalukuyang nasa tamang direksyon, makaraang makakolekta ng 1.5 trillion pesos sa first half ng 2025 na mas mataas ng 0.5% sa mid-year goal ng ahensya. Naglabas ng babala ang Centers for Disease Control and Prevention ng Amerika laban sa chikungunya, isang sakit
nadala ng kagat na lamok na patuloy na kumakalat sa ilang bahagi ng Asia, South America, Africa at sa rehiyon ng Indian Ocean. Kabilang sa mga bansang may naiulat ng outbreak ang Guangdong Province sa China, Bolivia, Kenya, Madagascar, Mauritius, Mayotte, Reunion, Somalia at Sri Lanka. Bagamat wala pang naitalang outbreak sa Pilipinas, isinama ito ng CDC sa listahan ng mga bansang may elevated risk ng exposure, kasamang Brazil, Colombia, Mexico, India, Pakistan, Thailand at Nigeria. Dahil dito, pinapayuhan ng mga biyahero na mag-ingat sa pagbiyahe sa nasabing mga bansa. Ayon sa CDC, ang mga sintomas ng chikungunya ay karaniwang nararanasan 3 hanggang 7 araw matapos makagat ng infected na lamok. Kabilang dito ang lagnat, pananakit at pamamaga ng kasukasuan, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at mga pantal. Batay sa tala ng European Center for Disease Prevention and Control, umabot na sa 240 ang kaso nito kung saan 90 na ang nasawi ngayong taon. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III, matagumpay na naisagawa ng Pangasinan Provincial Treasury Office ang 2 araw na pagsasanay para sa Pangasinan Real Property Tax System Treasury Module. Dinaluhan ito ng 44 na local government units mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan na layuning palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga empleyado pagdating sa Real Property Tax System. Ipinahati ni Executive Assistant 3 Attorney Rondale Castillo ang mensahe ng pagbate ni Governor Ramon Gico III bilang pagkilala sa aktibong partisipasyon ng mga LGUs sa naturang programa. Tampok sa pagsasanay ang mga mahahalagang lecture at technical sessions gaya ng billing and assessment integration, collection and official receipt generation, simulated transactions and data entry at iba pang mga proseso na mahalaga sa mas epektibong pamamahala ng buwis sa mga lokal na pamahalaan. Bilang tugon sa hinaing ng mamamayan hinggil sa kakulangan ng parking space sa ating bayan o sa bayan ng Bayambang, nakatakdang gibain sa darating na September 21, 2025 ang strukturang kilala bilang Yellow Building. Isang gusaling itinayo sa lupaing pagmamayari ng munisipyo nang walang kaukulang pahintulot at walang sino mang umaangkin o lumalantad bilang lehitimong may-ari. Layo ni na hakbanging ito na suporta ng kampanya para sa mas disiplinado at maayos na pamayanan at upang may balik sa taong bayan ng pagmamayaring espasyo ng lokal na pamahalaan na ngayon gagamitin para sa mas kapaki-pakinabang na layunin, isang mas maluwag at organisadong paradahan para sa lahat. Samantala, ang 15 apektadong tenants sa naturang gusali ay inalok na alternatibong pwesto sa bagong tayong White Building sa pamilihang bayan. Sa lungsod ng San Carlos, puspusan ang paghahanda ng Local Youth Development Office para sa Linggo ng Kabataan Celebration. Ayon sa nasabing opisina, magiging kapanapanabik ang magiging August ng mga kabataang San Carleñans sa mga inihandang proyekto at programa para sa kanila. Kasama dito sa August 11 ang Lingkor na Kalanguran, magkakaroon din ng Green Canopy Tree Growing Activity, Kapatiran, Health Talks, ito ay patungkol sa pangkalusugan. Magkakaroon din ng Palarong Lahi at Ayos Kabataan Caravan, ito naman ay Medical Mission. Nakapagtala ang Pangasinan ng mahigit 1 milyong pinsala sa agrikultura. O 1 bilyong pinsala sa agrikultura, infrastruktura at paghahayupan matapos ang maraming gulo ng panahon na naglagay sa 28 munisipalidad at lungsod sa ilalim ng state of calamity. Sa pinakahuling ulat mula sa PDRMO, alas 5 ng umaga ng Agosto 6, umabot sa 790,078,558 ang pagkalugi sa agrikultura na nakapekto sa palay, mais, gulay at iba pang matas na halaga ng pananim. Umabot sa 4,312,700 ang pagkalugi sa maalagang hayop dahil sa pagkamatay ng mga hayop at paglilipat ng lugar dulot ng baha at matagal na pagbaha. Tinatayang nasa 481 milyon ang pinsala sa infrastruktura
sumasaklaw sa mga nasirang kalsada at tulay at 6 na nasirang sistema ng pagsubaybay sa ilog sa Bugalyon, Mabini, Urbistondo, Rosales, Calasiao at Manawag na nagkakalaga ng 8.85 million. Kasama sa malawakang pinsala sa matahanan ang 47,566 na bahagyang nasira at 5,910 ang ganap na nawasak na mga bahay sa 23 munisipalidad at 2 lungsod. Sinabi ni PDRM Officer Luchibar Oro na napektuhan ng mga kalamidad ang mahigit 1 milyong individual o 432,265 pamilya sa 940 barangay sa 40 munisipalidad at 4 na lungsod. Inanunsyo naman ng lokal na pamahalaan ng Posurubio na pansamantalang isasara ng 1 araw ang kanilang pamilihang bayan. Ito ay sa August 11, araw ng Lunes. Ayon kay Mayor Kelvin Chan, ito ay para sa pagsasagawa ng deep cleaning disinfection. Ang market operations ay magre-resume sa araw ng Martes, August 12. Nakatalaga na ang schedule ng cleaning at disinfection kada pangalawang Lunes ng kada buwan simula August 11. Hinihingi naman ng lokal na pamahalaan ng Posurubio ang pangunawa at kooperasyon ng bawat isa sa nasabing buwan ng paglilinis sa kanilang palengke. Walang babayaran kahit sentimo ang mga pasyente sa 14 na ospital na nasa pag-amutan ng lalawigan ng Pangasinan alinsunod sa direktiba ni Governor Ramon Gico III. Tiniyak ni Dr. Tracy Lou Bitoy, ang head ng Provincial Management Hospital and Services Office o PMHSO sa sinagawang question hour ng sangguniang palalawigan noong Agosto 4 sa 100% o na 100% sumusunod ang mga ospital sa patakaran ng no balance billing. Sa pagtatanong ni 4th District Board Member Jerry Aherico Rosario, nilinaw ni Dr. Bitoy na kabilang sa mga serbisyong libre para sa mga pasyenteng charity case ang laboratory at mga diagnostic procedures. Nagpasalamat sina PHMSO Head Dr. Tracy Lou Bitoy at Provincial Health Officer Dr. Maria Vivian Villar Espino sa imbitasyon ng sangguniang palalawigan at sa patuloy na suporta sa mga programang pangkalusugan ng lalawigan. Sa bayan naman ng Rosales, nagsagawa ng clean-up at declogging operations kahapon bilang bahagi ng kanilang kahandaan sa panahon ng tag-ulan. Upang maiwasan ang bagbaha, lalo na sa mga mabababang lugar, isinakatuparan ang malawakang paglilinis at pagtanggal ng bara sa mga kanal at daluyan ng tubig. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang aktibidad na ito ay pansamantalang naantala kamakailan bunsod ng mga nagdaang bagyo, ngunit matagumpay nang naisagawa para sa kaligtasan, pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng bayan ng Rosales. Magsasagawa ang Land Transportation Office o LTO Dagupan City District Office ng plate distribution caravan sa darating na Lunes, Agosto 11 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 sa Mangaldan Municipal Hall Grounds bilang bahagi sa paghahanda sa nalalapit na implementasyon ng No Plate, No Travel Policy ng ahensya sa Oktubre ngayong taon. Inaasahang magbibigay daan ang aktibidad sa mas mabilis na distribusyon ng mga naantalang plaka, partikular para sa mga motorsiklong na irehistro noong taong 2017 pababa na matagal nang naghihintay ng kanilang opisyal na plate number. Bahagi rin ito ng pagpapalit ng 7-digit plate numbers tungo sa 6-digit plates. Alinsunod sa umiiral na polisiya ng ahensya. Para naman sa mga motorsiklo na irehistro mula 2018 hanggang sa kasalukuyan, maaari na makipag-ugnayan sa kanilang accredited dealers para makuha ang kanilang mga plaka. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Sisimula na ng Team Philippines ang tangkang makahirit ng medalya sa prestihiyosong World Games na formal nang magsisimula ang bakbakan ngayong araw matapos ang engranding opening ceremony kahapon. Mapapalaban agad sina Team Philippines flag bearer Agatha Wong at Jones Inso na hahataw sa wushu competitions. Magsisimula ngayong araw ang Tau Lu event sa High-Tech Zone Sports Gymnasium kung saan inaasahang ilalatag ni Wong at Inso ang kanilang husay laban sa malalakas na koponang kalahok sa nasabing torneo. Pinakamalakas na karibal ng tropa ang host China na may mga world-class athletes sa kanilang line-up.
Sumayin niyo ang kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Kantabi natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Oras po natin ganap ng alas 5:25. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIC. Liway Manantan At Susan Yadaw. sa Todo Balita. Okay mga kaibigan, bilis po ng orasan natin. Ganap na po alas 5:28. At welcome sa ikalawang bahagi po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung matagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire, and I'm back after 3 days. Oo nga, buti na lang hindi yung iba kasi natatrangkaso, kasunod ubos sipon. Kanto parang ano yan package. Para ano yun, naramdaman ko ng, parang masama pangaramdam ko ng ilang araw na. Tapos na-knock-out ako nung Lunes ng hapon. Oo nga, kaya sabi ko buti na lang hindi kompleto yung package mo. Kulang. Ano yan? Kaya lang ano? Ano lang, mumurahin yung ano mo. Hindi siya Generic. Hindi siya ano yung tawag ito yung value, high value. Generic lang siya. Ano siya, tilapia. Pero ano yung gana kong kumain, di pa masyadong bumalik kaya yun, kulang ang ating lakas. Oo, kasi pero parang ano yan, pahinga ka rin. Oh, tama naman. Sabi ni Madam Doña Vanji Durao, sabi niya, niyan, aramid mo. Idi layos. Kaya nga nag-comment ako Tingka. Tapos tata.
Aga sana amagay dalin. Pero yan, ilan sa mga balita na kahit papaano nakita ko sa Facebook kasi yung talagang 2 days talagang kapoy ang katawan. Pero yung isa, hindi ko alam kung nakita nyo to, post ng isang isa siyang gay, taga Pangasinan, hindi ko alam kung San Fabian siya o Dagupan. Sumakay siya sa isang San Fabian Dagupan na jeepney. Doon sa harap siya sumakay. So mag-isa niya doon. Tapos nung medyo kikipagkwentuhan yung driver, sumasagot naman siya. Nung nasisense niyang parang, off na yung mga tanong niya, vinidyo niya. Off na yung tanong ng driver? Ng driver. Yung, babae yan, yung nakasakay sa harapan. Siya, gay. Okay. Maganda siguro, bakit naakit yung driver. Sinekreto niyang in-on yung video ng cellphone niya. Nilagay niya dito sa right side ng paanan niya. Nakuha niya. Yung lalaki, kinukuha niya yung kamay nung pasahero niya at dadalhin dun sa kanyang parang ganon. So ilang beses yung attempt. Di ko natapos yung video eh. Ilang beses yung attempt. Tapos kunento niya doon na nabigla siya. Walang ibang pasahero? Nasa harap siya eh. Mag-isa niya. Natakot siya. So, ang daming tanong, bakit hindi mo blinatter ka agad? Bakit hindi mo? Parang yung victim pa rin. Blaming na dapat bakit hindi ka lumaban? Ang sagot niya, kung lalaban ako at that point, nagmamaneho siya, baka mabangga kami. So, madadamay pati ibang pasahero. Bakit di blinatter agad? Kasi nga, nanginginig. Kahit naman lalaki o babae, o gay yung unahan ng ganyang at talagang takot ang mangingibabaw. So, nagtanong ako kay Sir Nap, kung yun ba yung ganon, pwede bang tanggalan ng lisensya yung driver. Dalawang ahensya yung pwedeng pagreportan, sabi niya, LTFRB at saka LTO. O kahit LTFRB lang, pero importante, mailagay yung plaka ng jeepney o PUV para ititrace nila kung sino yung operator. At yung operator, kasi parang ganyan, hindi identified yung driver, pero kita yung buong mukha niya. Yung operator ang mag-identify kung sino yung driver that time. Then, pwedeng umakto ang LTFRB. So, parang ganon. At saka, isa pang violation niya, sando. Sabi niya, pag mga jeepneys, ang uniform nila blue. Di ba, sila. Meron yung mga ilan na, kunyari, from Santa Barbara, Calasiao, o ibang lugar, habang nagda-drive, Lara Dagupan, kung bakit naman sinusuot nila yung blue na polo niya. So, ito po, nakakatakot. Kasi yung iba, gustong-gusto nilang sumakay sa harap kasi gusto nga nila na face forward, nakatingin sila sa kalsada. Pero kung may ganitong klase ng driver na manyakis, walang pinipiling gender, katakot. No, Shakman, kaya lang siyempre imposibleng niya na ako, wala na nang babaso sa akin ngayon. Kasi ka to. Alagar ka pa talang kung may kalik. Pero kitang-kita yung niya eh. Patuling ko yan. So, yun lang, siguro naman, or most likely, baka nung pagbaba nung pasahero nakuha niya yung plate number, sana, para mabigyan ng leksyon itong ganitong klaseng At dito lang yan sa Pangasinan. Oo, San Fabian, Dagupan, na rota. Speaking of LTO na rin, may kaibigan tayo kasi nung tawag nito, renewal yata ng kanyang license o renewal ng kanyang yung na sasakyan tawag na doon. Lisensya pa rin yun, di ba? Registration. Registration. Dulap, di ba? Nung mga 2 weeks. Oo, kaya nag-suspend sila ng yung mga deadline. Nag-suspend ba sila? Bakit meron yung kaibigan natin pinatatanong bakit ganun ang LTO? Walang tawag nito. Binigyan siya ng penalty. Although maliit lang yung penalty, sabi niya nasaan yung hustisya. Anong tawag nito? Yung dulap lanti agka makaunla, hindi ka makapunta doon. Lalo na doon sa area ng saan ba yung LTO?
Sa Bunuan ano? Doon sa Binlok. Oo. Hindi na dito. Pero yun nga, hindi rin makalabas naman yung yung may-ari kasi nga nasa area siya ng baha. Ayan, hindi man siya doon sa hindi man yung LTO, hindi man doon sa baha area. Pero nasa baha siya nasa loob siya ng baha, hindi siya makalabas. So may penalty. So ang sabi mo merong may nabasa akong gano'n eh. Oo, so ibig sabihin hindi nila in-implement dito sa Dagupan. Although sabi nga malit lang yung penalty pero yun nga nasan daw yung hustisya. Parang gano'n. Para yung nasasabi din natin yung mga nagtitinda diyan na mga vendors diyan sa Star Plaza during the time calamity ngayon, dulap dito sila nagtitinda. Dumarating sinundan sila ng mga naniningil ng ticket at talagang siningil sila, walang excuse, walang baha-baha, walang kalamidad. Pero sana pumasok yung mga ticket na yon o sana legit na nakapasok sa kabad ng syudad. Pero sabi nga natin magugulat ka pati kalamidad, walang ligtas hindi naman hindi naman anong tawag nito, hindi naman palengke yung area na yon na para maningil sila. Dapat doon na naningil DPWH. Kasi mukha medyo sa yun yung nabasa ko NCR. National Capital Region. Sa NCR lang siya So hindi dito sa Dagupan. Dapat dapat nagkaroon ng ni-review rin ng regional director o ng mga kung meron sa NCR kasi nga baha nga sa halos buong NCR hindi nila alam baha rin naman dito sa Dagupan. Hindi nila alam na mas matagal ang baha dito. Stationary. 12 days. Ganun. Okay. Kahapon, galing nga tayo dyan sa siyudad ng Alaminos. Ang bilis nga nila doon, di ba? Ang bilis ng repacking ng mga relief goods. Ang bilis din ng distribution. Lapag, ang gapoy pinili, ang gapoy nilabi. Kahit daw malaking bahay, mayaman, nagiba ang bahay o hindi. Kasi maraming affected doon. Talagang, ang dami talagang doon. Mga lumipad yung kanilang bubong. Sila talaga yung first district na hataw. Talagang hinataw. Hangin ni Emong. Pero yun nga, meron yung mga yung bahay nila ni hindi kasi doon hangin doon tayo kasi tubig. Ni hindi nagalaw, siyempre matibay, balo, maganda, mayaman. Meron pa rin silang relief. So yung pare-pareho. Yun nga at tapos na nga nabigyan na lahat. So ngayon ang binibigyan naman nila mga sa BJMP, meron yung parang group of mangrove planters, may mga ganun na mga specific na binibigyan nila. Parang kumbaga sa yung ayuda, merong mga sector na. Tapos na lahat So yung mga sector pwede nang umulit. At yun nga kahapon, tumungo tayo dyan sa BJMP. Pero yung nakuha natin mga kwento doon, nakakatuwa. Yung tuloy-tuloy na yung ALS nga, yung Alternative Learning System. Yung mga nakakapag-graduate na sila ng marami. At eto, meron nga tayo nalaman na merong 5. Kasama dun sa, sabi niya, yung sa ALS kasi maraming level yan. Sabi di mo, elementary, high school. Elementary. Ang secondary, required na kasi na pag natapos nyo yung junior, regular man o ALS, kailangan tapusin. Ang senior, and ang good news, meron ng senior high school na alternative learning system. Pero ilang schools pa lang yung nag-offer nun. So yun, yung kinukumpleto nila, ilang levels. At meron din pala yung parang starting pa lang, hindi pa siya pwede mag-ALS. Basic learning. Parang mag-start pa lang sila sa ABCD. Reading. Oo, talagang reading lang talaga. Meron daw 5 doon na age 40, 30, na talagang 0 sa reading. So sisimulan nilang turuan nito. Kaya nga ang tanong nga dapat talaga matyaga yung mga nagtuturo. So natututo naman daw ba sila? So sabi niya matyaga lang, mga 6 months daw kada paano. Start talaga sila sa A, B, C, D, E, F, G. Bakada talagang nag-start sila doon. At yun nga yung
Yun namang isa nakalipat na kasi nagkaroon ng reshuffling ang mga warden. So yung warden ng Alaminos napunta ng San Carlos City. Yung warden ng Burgos napunta ng Alaminos City. So hindi ko lang kung sino ngayon sa Burgos, at yung pinagmamalaki nga ng warden ng Burgos dati na nakapagpasa siya ng isang civil service naman. Wow! Ibig sabihin, paglabas niya, hindi naman siya convicted, pwede siyang mag-work sa government office. Oo, daw. Kaya tuwang-tuwa din siya na meron siyang accomplishment na gano'n na nakapagpapasa siya ng nagkaroon ng eligibility isa sa kanyang mga PDL. At yun nga, yung college behind bars. So, isinusulong din nila yan. Kaya nga sabi, kasi medyo mahal yung college behind bars, although modular din ito. Merong mga nag-offer din na school na libre din, scholarship din. Pero sabi nga niya, ang daming TESDA certificate na nakukuha ng mga PDL. Ibig sabihin, patong-patong yung TESDA certificates nila. Good news yun. Una, nagkakaroon sila ng knowledge, ng skills, habang sila ay nasa piitan. Second, para silang earning kasi meron silang 160 pesos allowance per day na gaya nung mga nakausap natin dito sa women's dorm ng BJMP Dagupan, meron silang naipapadala sa kanilang mga pamilya. Kaya gustong-gusto nila. Kaya sabi ni Warden, tapos na sa Burgos, so papaspasan din daw niya yung kumatok ng kumatok. Kilalang kilala na nga daw siya sa pangungulit niya sa TESDA. Ayun nga. Parang sabi ko nga, parang blessing in disguise din. Yung pagkakakulong nitong ating mga kababayan na nasa sa BJMP. Talagang pagsisihan kung anong kanilang nagawa. Talagang i-rehab sila talaga. Talagang complete rehabilitation. Natututo sila ng iba't ibang skills. Yung iba na hindi nakapagtapos ng elementary, nakakapagtapos dahil sa ALS, ganun din sa high school. Yung iba naman nakakapag-college ng libre dahil naman sa mga programa ng ilang private universities na gusto nilang mag-offer ng free education scholarship para sa mga PDL. Although sinasabi natin, yun, namumuni-muni dahil sa kasalanan kanilang ginawa. Pero yun nga, hindi po lahat doon ay may kasalanan kasi tinatry pa lang po yung kanilang ongoing trial pa lang yung kanilang mga kaso. So, Wilder, ayun, kung ano man yung kung may kasalanan man o wala, malalaman yon kapag ni-release na sila. Ang lang dyan, dalawang bagay lang yan. Laya or layo. Kapag kalaya, lalaya na. Kapag kalayo, dadalhin na. Doon sa correctional. Correctional kung saan sila kung saan nila i-serve yung sentence sa kanila. So yun, yung good news, at kahit na kasi 'di ba kapag kaya nga PDL, persons deprived of liberty. Ang na-deprive lang sa kanila liberty lumabas. Pero lahat na ng benepisyo binibigay sa kanila. Yung paglabas lang talaga ang na-deprive sa kanila. Yung term na detainee, hindi na ginagamit yun. PDL. Persons, inmate yung dati. Inmate, detainee, hindi na po ginagamit yun. PDL, persons deprived of liberty. Pero yung sa tawag nito, Bilibid? Sa Bilibid, hindi natin alam kung yun din o baka inmate na doon. Inmate na siguro dahil they are in. Inmate sila. Ito lang, na-deprive lang sila talaga. Persons deprived of liberty. Ayan. Oras na po natin, alas 5:44. Mamaya, no balance billing. Ayan, i-tackle natin ng konti. Meron akong di ba nung Lunes sa regular session ng Sangguniang Palalawigan presided by Vice Governor Mark D. Guzman Labino, nagkaroon ng question hour yung direktiba ni President Bongbong Marcos na no balance billing sa lahat ng DOH
hospitals. Accredited DOH accredited hospitals kagaya ng Region 1 Medical Center sa Pangasinan at saka yung Conrad Strelia Medical Center sa Rosales. Pero ang probinsya ay iaatap din. Actually, ito yung gikonsulta, parang ganun pa rin. Pinapalakas ng national government itong no balance billing. Pero ikukwento mo yan mamaya. Mamaya pagkatapos ng ilang paalala, babalikan po natin yan. Alas 5:45. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na patako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Alas 5:48, tuloy po ating programang Todo Balita at Komentaryo. So yun, balikan lang po natin yung no balance billing kasi yun nga ang direktiba ni President sa mga DOH hospitals. So meron tayong dalawa dito sa Pangasinan at merong tigisa sa La Union, Ilocos and Ilocos Sur, Ilocos Norte at syempre sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Dito sa Pangasinan naman, ini-implement po yan ng provincial government, itong no balance billing. Yan yung in-explain ni na Dr. Bitoy at saka ni Dr. Vivian nung question hour nung Lunes. So natanong natin nung tapos na yung question hour at paalis na sila natanong natin kay Dr. Vivian, ang head ng Provincial Health Office, paano yung hindi naka-enroll sa PhilHealth? Kasi pag no balance billing, unang-unang kahit noon, bago yung pronouncement ni Pangulong Marcos, tatanungin nila pag sa government hospital, naka-enroll ka ba sa PhilHealth? Yun ang unang talong. Kahit sa private, tatanungin din nila yan kung PhilHealth enrolled ka. Sa government, tatanungin nila. So, paano yung hindi mga enrolled? Ang sabi ni Dr. Vivian, kami ang magpapa-enroll. So, dyan na yung pumapasok yung programa ng, even before yun naman yung ginagawa actually, programang Gikonsulta. So, pag enrolled na kayo sa Gikonsulta, no problem. Kung may problema,
sumbong kayo. Ganun lang naman. Kasi paano ma-rectify, paano maayos kung may mga problema, kasi hindi naman 100% magiging okay na lahat yan agad-agad. Kung hindi ipaparating sa kinauukulan kung ano yung problema, hindi rin maaayos. So, ganun lang. It's a give and take na, bakit ganito yung announcement? Bakit ganito ang nangyari? So, kasama yan sa pakikipagtulungan sa gobyerno para maayos kung ano man yung mga problema. Although sa mga ibang mga ospital kasi, lalo na yung mga DOH hospital, maraming problema. Eye-opener yung ano na yun, yung question hour na yun, kasi nga, doon nila nalaman yung yung mga problema doon sa ibaba. Kasi nga sila nasa taas, itong utos, itong gagawin. Pero iba yung ipinapatupad sa ibaba. Kaya sabi nga nila, yun yung kanilang aayusin. Kaya sabi, hindi nga naman nila malalaman kapag hindi nila ipinaparating. So maraming sumbong ang nakarating sa kanila na aayusin naman nila. Kasi nga hirap nga naman nun yung iba yung sinasabi mo, iba yung press release mo, pagdating sa, siyempre asahan din ang ating mga kababayan yung ganun din na iba naman yung ipinapatupad sa baba. So yun yung aayusin po ng ng provincial government. Although dito sa Region 1 ganun din yan 'di ba? Yung parang iba yung sinabi ni director pagdating doon sa ibaba, iba rin naman yung kanilang ipinapatupad. Isa pang dyan, speaking about Region 1. Isa pang tanong dyan, hanggang saan yung sakop ng no balance billing? Magkakaroon ka ng billing kapag na-confine ka na, andyan na yung kagamit ka ng kwarto, medicines, etc. Magkakaroon ka na ng billing niyan. Paano yung sa emergency room pa lang, may billing ka na? O, di ba, may babayaran ka. Sa ER fee, malaki yung binabayaran po doon. Long time ago, nasa 5-10 years ago, nasa 200-250 yung emergency fee, ER fee. Ngayon, malaki na. Kasi sinasabi nila, libre lahat kung doon ka sa charity. Kaya pero bago ka pumasok, doon ka muna sa ang entrance doon sa emergency. Tapos babayaran, meron ka pang kit. Dati, napakasimple napakasimple ng kit before. Pero ngayon, noon, ang ipapabili lang sa'yo, dextrose. Oo. Gasa. Ngayon, matik na yung kit Oo. Pero yung kit ang wala naman dextrose yun. Nakalagay lang ng kutsara, tissue, ano pa ba? Baso, meron na siyang baso. Basong maliit. Pero, bulak na maliit. Malilibre din ba yun? Parang ganun Para sa pag-billing kasi, nakagamit ka na dun sa loob Yan naman, actually narinig ko rin yan kahapon kay Aaron Orly. Ano yung emergency fee? May babayaran. Malaki kaya, try yung magpa-confine sa Region 1. Pero sana yung kit naman, sana yung talagang gagamitin din sa loob. Tapos yung kit naman nila yung may tissue sang kagaspangan. yung pinakamurang klase. Tapos plastic na, kumisa naman yung kutsara. Mura din lang na kutsara Pero sabi mo nga yung baso nila yung plastic. Meron ng baso, may tissue, may bulak, may... Kaya mo naman ang bilhin yun Di sana ang gamitin na lang nila sakit. Ano ba pwede ilagay sakit? Buenas. Ang pumasok may sakit. Okay, siguro mas okay pa siguro yung kit nila pundang bago, kanto yun. Di ba yung mahal yun. Hindi, pundang chipipay din. Pero kasi hindi naman sila nagbibigay ng mahal Kaya nga nung buhay pa yung nanay namin, si mamang ko, meron time na parang magkasunod siyang na confine. Sabi, pwede bang i-wave na yung kit? Meron na kami niyan I-wave naman nila? Pumayag naman. Kasi meron ka na nung una, pareho din lang naman yung laman. So yun po, no balance billing, that's good news. Tapos merong, kahapon nagkaroon ako ng konting, napahapyawan ko, si Dr. Minggita Padilla. Siya yung tumakbong senador, pero magaling na doktor. In-explain niya ulit. In-explain niya. Tapos, kasi meron na namang sinabi ang national government na merong yakap
Sabi niya, etong yakap. Iba pa yan yung akap, Akap, ano yun? Ayuda yun. Yakap under DOH. Sabi niya, pareho lang po yun dun sa konsulta program. Pag naka-enroll na kayo dun sa konsulta program, hindi mo na kailangang magpa-enroll o magpa-rehistro sa yakap. Ayan. Kung bakit naman pinapalit-palitan nila yung mga programa. Pero yun pa, that's yung ilang paraan po ng gobyerno para iparating yung serbisyo down dito sa baba. Mm-hmm. Good morning sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Bangusville. Maingal ko no may radyo daditan. Good Kaawat morning. kilay ka. Siyempre, kaawat kilaw. Ang kaawat kilay, ano na yun? Relief. Oo. Kami nakatanggap ulit. Antin na awat yoy, akakahono, akasupot. Kahono, supot. Kahapon nakatanggap ulit kami. May swerte talaga. Sana. Dalawa. Oh. Yung isa from the city. Bigas, tsaka may dilata. Tapos, sumunod, 2 kilo yata, 3 kilo ng bigas from the barangay. Diyan naman ako saludo sa barangay ko. Kahit nung mga nakaraan, may dumadating na at least bigas from the barangay. Kasi di ba meron silang calamity fund. Oo, kahit meron. paano nagagamit naman nila. Yun Agas, good morning. Kasi dyan sa Mayumbo talaga declared din naman talagang tawag nito. Submerged. Talagang lubog na lubog. Kaya dapat lang talaga ilabas nila yung pondo nila. Ako nakakatikim ako dyan sa sa tambak ng bigas galing sa senior citizen. Okay, pero nila yung pondo nila. Pero sabi yung bagyo, may bagong bagyo, tatawaging tapos na si Fabian. Taga San Fabian. Pero yung naalala ko yung taga-tambak. Ang tinawa yun pero hindi ko tinanong kung saan galing kung DSWD, kung naka-plastic, nakakahon, kung saan galing. Wala na awat ken. Ang tinawa yun kang kumanaya, 5 kilong bulas. Parang, yung ang soft-spoken siya, 5 kilong bulas, 5 payless, kanto, 5 sardinas. Ang dami rin yun, Walay corned beef, walay kape. May bulas singanari. Baka yung box yan. Ewan ko yung kasi may kape may bulas singanari kanto. Ano yung narik? Para NFA. Yung intindi ko doon sa narik, may amoy. Wala ang to kanto. Ayan, alala ko tuloy kung magbigay si Mayor Brian noon, yung bigas niya ang sarap. Kung ano yung kinakain nila, yung klase ng kinakain nila kumusta sa bahay. na si Jericho? Bakit wala kang pasok? Si Jericho, si Guapo. Si Guapo. Oo, good morning. Tangkat na niya. Jericho Marcos Hernando. Oscar Dolormente, good morning. Tsaka si Rafael Acosta Mangalyag, magandang umaga. Si Lynn Cornell, si Preciosa de la Cruz, Erica Melesio, Rafael Salazar, Neil Rainy Day. Huy, Rainy Day. Eli Ramos Ferreira, kamag-anak ni Mandamina, o baka asawa. Florante Calaunan, Estrella Carmelo, Randy Manawis Balisteros, JM Vian Vinichua Armas. Hi, DC. Mamatain tropa. Mamatain tropa. At saka lahat na. At si Cora Aquino at Kuya Mar, good morning dyan sa Barangay Tubong. Ayan. At saka si Madam Rose Mariquet, salamat sa libreng pag-uwi. Ganun libreng sakay. Morning, Madam Rose. Mantang ka manaya. Kasi aburido ako. Ayaw ko nakikisakay. Mas gusto ko nagko-commute. Bakit ka mo? Kasi pag magko-commute ka, pwede ka matulog. Pag makikisakay ka, alalahanin mo yung driver, di ba? Nababayan ka ng unugip. Oo. Pero, di unugip ka ba? Ako lang maingal konto. O di pinagbigyan ko siya. Sarap ng tulog ko. Magsasalita daw ako. Hindi. Gising ako nun. Alam mo yung sinabi ko sa'yo. Kaya sa sobrang antok ko, nakatulog ulit ako. Nagsalita lang ako na isa. Napanaginip ako talaga naginip ako. Tapos pagkagising ko, tapos, sino yun? Sabi niya, tulog ulit. Ang sarap matulog sa aircon. Nakaupo. Okay. Meron pa tayong 1 minuto. Kuya Benji, good morning. Ayan. Meron tayong project dyan sa At saka
Baka makalimutan si Marie at saka si Nino. Oo, Good nga morning. maniningin, lunis na naman. Araman mo alam, may patatin mi Nagdagan mo ng sabaw. Okay mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Tabayan na po ninyo susunod agad early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyo manakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app.